Continuing, tayo po ay nandito sa part 2 ng hermeneutics versus dispensationalism. Na-discuss ko na po ang hermeneutics, dito naman po tayo sa dispensationalism. Sabi po dyan sa Hebrews 1:1 KJV, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ulitin ko po, God who at sundry times and diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ito pong verse na to ay paraan ng Diyos. Ibig sabihin, may pamamaraan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pare-parehas ang paraan ng Diyos. Merong tinatawag na diverse manners. Sabi ng mga tao, God never changes. Tama. Amen po yun. Tama po yun. Hindi po nagbabago ang Diyos. Siya ay maraming manners. Pero pag sinabi mong isa lang ang manner ng Diyos, mali. Di ba po? Ang paraan ng Diyos ay sa iba-ibang panahon, sundry times, iba-ibang panahon, iba-ibang pamamaraan, iba-ibang message ang binibigay niya sa mga tao. Hindi pare-parehas. Pero siya ay hindi nagbabago. So, ibig sabihin, ang kanyang method, ang method ng Diyos ay manifold, maraming paraan. Hindi siya pare-parehas. Bakit niya ginagawa yon? Yun ang plano ng Diyos, yun ang gusto niyang gawin. Wala tayo doon. Hindi natin sakop na pangaralan ng Diyos na pare-pareho lang ipagawa mo sa amin. Hindi natin nadidiktahan ng Diyos. Amen. So, ang dispensationalism, sinasabi niya, nagko-comply ang dispensationalism sa verse na ito na at sa iba-ibang panahon, may Old Testament, may before the law, may tinatawag na Matthew, Mark, Luke, and John, may tinatawag na future, may tinatawag na after the rapture, iba-ibang panahon po yan. Makikita natin dito sa mga example, no, na iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. So ngayon, magbibigay lang ko ng mga verses. Ito po ay Hebrews 11 na makikita natin dito si Abraham. Siya ay sabi, by faith Abraham, at may sinabing message dito, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Kahit saan siya pumunta, hindi niya alam kung paano actually puntahan yung lugar na yon. Pero ang gusto kong makita niyo diyan, etong faith ni Abraham, yung siya ay naniwala sa Diyos, siya ay sumunod at siya ay umalis, nag-went out sa isang journey. Yung kanyang faith ay kailangan siya ay mag-journey. Yung kanyang journey, yun ay utos ng Diyos. Yung ba ay utos ng Diyos sa atin na mag-journey tayo? Hindi po. Kay Abraham lang po yan. So, ibig sabihin, yung pamamaraan ng Diyos kay Abraham na siya ay mag-journey doon sa promised land, papunta sa promised land, hindi po yung sinabi kahit kanino. Ibig sabihin, hindi siya mauulit. Di ba? Yun po ay para kay Abraham. Instruction, diverse manners. Another example, Deuteronomy 6:25. Noong time ni Moses, ang righteousness ay sa pagsunod ng commandments of the Lord or yung 10 commandments o 610 commandments. Yun po ang paraan ng righteousness by works. Susunod ka sa 613 commands. Yun po ay mahirap pero yun po yung gusto ng Diyos nung time na yon. Amen. So yun po ay ibang dispensation sa nangyari kay Abraham. Wala naman siyang 10 commandments, wala naman siyang kung anumang kautusan sa time niya. Iba yung inutos sa kanya ng Diyos. Siya ay gusto ng Diyos na siya ay mag-journey. So magkaiba. Hindi siya pare-parehas. Ibang manner. So yun po yung emphasis ng Hebrews 1:1. Another example. Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel. Lahat po yan ay inutusan na mag-subdue ng kingdoms. Talunin ang mga kingdoms.
Pwede ba yan natin gawin today? So hindi po, kasi wala po tayong kingdom eh. Tayo po ay citizen ng isang bansa. Ito po ay para sa mga hari. Pero yan po ay diverse manners. Iba-ibang paraan ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin na isa lang ang paraan ng Diyos. Siya ay Alpha Omega. Siya ay He doesn't change yesterday, today, and tomorrow. Walang pagbabago ang Diyos. Wala talagang pagbabago na siya ay maraming pamamaraan. Hindi iisa. Yun. So kapag naging isa na lang yung operation ng Diyos, hindi siya yun. Marami siyang operation. Marami siyang instruction. Marami, iba-iba. Hindi pare-parehas. Example 3. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that ye have. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Yan po ay sabi ni Jesus sa Luke 12. Yan ba ay dispensation? Yan ba ay diverse manners? Yes, iba pong instruction yan. Yan po ay hindi instruction para sa atin. Yan po ay para dun sa kingdom, dun sa kay na Apostle Peter, na sila ay i-give up nila lahat ng kanilang possessions and careers. Iba pong pamamaraan yan. Pero pag sinabi natin pare-pareho lang pamamaraan ng Diyos, hindi po totoo. Kasi kaya nila sinasabing pare-parehas lang pamamaraan ng Diyos kasi dahil dun sa hermeneutics na pinag-iisa nila yung concept ng Diyos, yung mga manners ng Diyos para maging palatable, maging acceptable. So, eto po, sa dispensationalism, ni-reveal natin na maraming manners ang Diyos para ma-defeat yung deception doon sa hermeneutics. Next po, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ito pong sa verse na to, ay dito lang kunin natin yung mag-lay hands ng mga may sakit para sila ay gumaling. Huwag natin kunin tong iinom ng lason para iinom ng nakakamatay pero hindi mamamatay. It shall not hurt them. Huwag natin to kunin, huwag natin saktan natin sarili. Bakit? Nandito din yung lay hands on the sick pero hindi nila kukunin yung drink any deadly thing. Bakit ganun? Bakit nila ini-skip? Hindi, wag mong patayin ang sarili mo. Baka spiritual lang ang sinasabi ni Jesus. Yun, pinapadali nila. Ginagawang spiritual para ma-ignore na walang ganun ang gusto ang Diyos na masaktan ka. So, parang ang sinasabi po kasi diyan ni Jesus, if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Sure yan na promise, pero hindi yan para sa atin. Ibig sabihin, maraming manners ang Diyos na pwedeng hindi para sa'yo. Diverse manners, at ito ay may iba-ibang panahon. Huwag natin kukunin yung sa panahon nila at yung kaparaanan nila kasi iba yung binigay para sa atin. Ano ba yung binigay sa atin? Hindi ko pa sinasabi. So, bakit nga ba meron yung Matthew, Mark, Luke andyan, ay bakit nga ba yan nandyan? Yan ay para sa Israel, para ang Israel ay maniwala. However, ang Israel ay nalaglag. Have they stumbled that they should fall? But rather through their fall, salvation is come to the Gentiles. Dumating ang pagliligtas sa atin. Ibig sabihin, iba yung instruction na bibigay sa atin this time. So, yung nangyari sa Bible, iba yung binibigay ni Apostle Paul, hindi yung iinom ka ng nakamatay ay hindi ka pa rin masasaktan. Pagdating kay Apostle Paul, wag mong saktan ang iyong sarili kasi yan ay templo ng Diyos. Nag-iba yung instruction. So, yun po ay diverse manners. Kailangan mong sabihin na ano yung sa panahon na to, ano yung para sa panahon ko lang. At yun ay example 4. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, binigay sa akin ang dispensation na para sa inyong Gentiles. Binigay kanino? Kay Apostle Paul. Galing kanino? Kay Jesus. Binigay ni Jesus kay Apostle Paul papunta sa atin. Is given me to you ward. Binigay muna sa kanya tapos papunta sa atin.
Kaso ang nangyari sa atin sa hermeneutics, yung ministry ni Jesus doon sa Israel, ang kinukuha natin at ini-ignore natin yung mga kingdom. Pero ang totoo, si Apostle Paul yung binigyan ng instruction para sa atin, yung dispensation, yung another manner ng Diyos, another instruction para naman sa Gentiles. At dahil tayo ay na-set aside for a time. Bakit tayo na-set aside? Ang sabi po dyan ni Apostle Paul, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Obedience to the faith. Ito po ay bago. Kasi dati ay obedience to the law kay Moses dun sa mga kautusan. Hanggang kay Jesus, nagpapasunod ng kautusan. Sell all that you have. Wala kang pag-aari dapat. Wala kang trabaho. Paano ako mabubuhay? Hindi kasi para sa atin yon. Ibang dispensation yon, ibang panahon. So yung pong dispensationalism, ni-reveal niya maraming manners ang Diyos na hindi mo lahat masusunod yan. At meron lang certain na para sa atin. At kakailangan i-honor mo yung tinatawag na audience. Meron bang audience si Apostle Paul? Yung Gentiles. Amen. Yan po. So, next po. Ang kay Apostle Paul, yung tinatawag na dispensation today, but now. Yung dispensation para sa panahon na yun na nag-start siya maging apostle hanggang mag-rapture, yun ang dispensation, but now. Ano yung but now na dispensation? The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Anong ibig sabihin yan? But now, the righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos without the law. Walang kautusan. Ang daming utos ni Jesus. Deny yourself. Di ba? Yung mga gano'n na salita. Sell all that you have. Maraming inutos si Jesus. Ngayon, sa dispensation without the law. Ibig sabihin, lahat na sinabi ni Jesus na kautusan, lahat na sinabi na verse ni Jesus, hindi yun para sa atin. Para yun sa Israel. Tapos, ang para sa atin, ano yung para sa atin? Without the law. Anong meron lang sa atin? Grace lang meron sa atin kasi wala yung law eh. So, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Anong ibig sabihin ng being witnessed by the law and the prophets? Sinusulat ni Apostle Paul yung bagong scripture, yung Romans, nakikita ng Old Testament na may bagong scripture, may sinusulat, may another life na sinusulat si Apostle Paul. Dahil ang Old Testament scripture ay life. Buhay yan. Lahat ng words ng Panginoong Hesus ay buhay. Spirit and life. Pag sinulat ni Apostle Paul yung Romans to Philemon, nawi-witness ng Old Testament scripture yung bago na Romans to Philemon na sulat ni Apostle Paul. At the same time, mayroon pang installment. Yung tinatawag na kay na James hanggang sa Revelation, pero yun lahat ay para sa Israel. Ang para sa atin ay yung Romans to Philemon yung na sinulat ni Apostle Paul. Dahil kay Apostle Paul lang, walang law. Sabi natin, without the law is manifested. Yung kay na Apostle James, kay na John, kay na Peter, yung po lahat ay may law. Another example, for finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ito ay, I will make a new covenant. Ibig sabihin, another instruction, pero future pa. I will. So, future pa to. Wag natin sabihin, nag-take effect na to. Nakalagay nga dyan, I will. So, yung new covenant, yung ibibigay yung talagang new covenant, dun yung sa future. So, anong nangyari dun sa after the cross? Meron bang new covenant sa after the cross? Meron dong natikman nila yung new covenant. Natikman. Yung powers ng new covenant, natikman nila. Kaya lang, nawala din. Kasi, bumaling ang Diyos sa Gentiles. Pumunta dun sa Romans to Philemon. Na dun ang operation ng Diyos today, until today, hanggang sa mag-rapture. So, Revelation 1:3, makikita nyo dyan na yan ay prophecy. Ibig sabihin, mangyayari pa lang yan. Kapag kinuha mo na, nag-preach ka na ng 7 churches today, yan ay prophecy.
Hindi pa yan mangyayari. Yung mga tao doon ay hindi pa existing. So, yun po ay another topic. Hindi ko na muna sasabihin lahat. Pero po ang Book of Revelation, yan po ay prophecy para po yan sa mangyayari pa sa future. Hindi nyo pa yan magagamit. Pag ginamit nyo yan, mapapansin nyo, tayo ba ay Israel? Kasi nagsasalita na naman doon si Jesus na parang nagsasalita si Jesus doon sa mga kings and priests. Hindi tayo kings and priests. Kapag sinabi mo ikaw ay priest, parang yung born again, para akong katoliko na priest din pala kami. Hindi, pastor tayo. Yung, ang gulo, di ba? Ang gulo. So, hindi po tumutugma eh. So, Romans 11:25, ang Israel po ay currently blind. Or yung, sinabi po dyan, currently blind po ang Israel. Sabi po dyan, that blindness in part is happened to Israel. Noong time na yon, blindness in part, hindi naman lahat kasi sina Peter, hindi naman yung bulag. Pero dumating sa point na lahat na bulag na. So, today, parang ang nangyayari, bihira yung nagiging believer ng Panginoon Jesus na taga-Israel. Pag pumunta ka sa Israel, anong mangyayari? Anong makikita mo doon? Mga nagre-reject kay Jesus, mga nagbabawal ng evangelism. Diba? So, yun po ang nangyari, no? So, yung mga prophecy ng scripture, yan po ay para sa Israel. Yan po ay postponed until the rapture. Then, magre-resume yan during the Great Tribulation period. So, makikita nyo na po yung Matthew 24, mag-take effect yung Matthew 24 sa mga may iwan, sa mga hindi naniwala sa gospel of grace o yung sa gospel of Paul na 1 Corinthians 15, 1-4. Kapag ang gospel mo ay napunta ka dun sa gospel of the kingdom na Acts 2:38, repent and be baptized, ang iniintay mo, Great Tribulation period, hindi rapture. Magkaiba po yun eh. Kaya po, nangyari sa hermeneutics, talagang dadaling ka sa Great Tribulation period eh, hindi sa rapture eh. So parang nagkakaroon ka ng false hope at yun ay sayang lang, walang saysay na naniwala ka ng mali na hindi naman, ng mga scripture na hindi naman para sa'yo. So kailangan po natin maging honest. Ako po ay tinatry ko maging honest sa inyo dito sa dispensationalism, dito sa rightly dividing the word of truth, para makita nyo na wag na tayo magpasikot-sikot, di ba? Kasi kaligtasan natin yung nakasalalay dito eh. So yun po yung kaligtasan ng mga kamag-anak natin na napunta dun sa hermeneutics, di ba? Hindi nila alam na napunta pala sila sa hermeneutics. So yung Romans to Philemon po, yan po ay mystery truth for the Gentiles. Hindi po yan para sa Israel kasi wala na po diyang covenants. Wala na pong law. Kapag may nagsabi, hindi, may law dyan, gusto nilang i-mix kasi nga dahil dun sa gusto nilang i-simplify. Gusto nilang gamitan ng hermeneutics para mag-blend na. Pero ang tendency, anong mangyayari, hindi makikita ng tao yung kaligtasan. Kasi nilagyan mo ng kautusan yung Romans to Philemon. Sabi na nga kanina, without the law yan. So, alam niyo po, yung pong hermeneutics ay nagdulot ng division, kanya-kanyang church. Hindi ka, sa mga nagtuturo ng, imagine niyo po 10 pastor, nag-aral ng hermeneutics. Yung membro nila hindi pwede mag-attend sa 10 pastor na yun na magkakaklase. Bakit? Kasi subjective po, pagalingan ng interpretation. Huwag kayo dyan sa kaklasikong yan. Kasi iba yung turo niya. Meron akong sariling turo. Hindi po yun, mali po yun eh. Kaya ibig sabihin, yung hermeneutics ay naging cause of division. Tapos, ini-ignore na lang natin. Kasi parang yun naman yung nakagisnan, yun naman yung tradition. So, nai-ignore na lang po yan mga kapatid in these days. Yung other books po except Romans to Philemon, meron pong usage yan para sa resumption ng dealing ng Diyos para sa Israel after the rapture. Paano na pagdating na ng after na ng rapture, pagdating na ng Great Tribulation period, pagdating na ng millennial kingdom, si Jesus ay king over all the earth. Pero siya ay mag-rule na mayroong iron
rod, ibig sabihin mahigpit. So yun po ay maraming tao makakatikim ng judgment ng Diyos. Yung nakita nyo sa Bible na si Ananias and Sapphira, baka may makita nyo, baka kung hindi kayo makasama sa rapture dahil nagkamali ng gospel, makikita yun ng mga tao doon sa panahon na yon. Yung biglang namamatay, biglang bumabaksak. So, yun po ay new covenant. So, next time po ulit, salamat po sa inyong pakikinig. 2 video po ito, no? Hermeneutics, then dispensationalism. I hope matapos nyo lahat. Salamat sa Lord. Next time po ulit.